Magandang hapon mga kapwa ko goat racers at pati na rin sa mga balak mag-umpisa na magkambing. Yan, ngayon ay 5 o'clock PM na at malapit na silang sumilong sa kanilang mga bahay doon. Yan. Ngayon, pag-uusapan natin ngayon kung bakit kung ikaw ay mag-uumpisa, bakit hindi ka dapat bumili ng pares na kambing o bakit dapat mong iwasan kung maaari na bumili ng pares na kambing sa iisang farm lamang. Okay? So pag-usapan natin yan ngayon. Okay, tuloy-tuloy yung video natin ha. Bigyan ko kayo na example. Meron ako ditong F1 na Anglo-Nubian at meron akong F1 din dito na babae. Yan. So napakaganda nga naman kung mag-uumpisa ka na pares na parehong F1 agad, di ba? Pero bakit hindi ko nire-recommenda na pagparisin sila? Yan. Ito kasing si Boying at itong si Oyi ay iisa lang ang tatay. Ayun ang tatay nila, si Walter. Try natin i-zoom doon. Yan, lapitan ko siya mamaya. Yan, iisa lang ang tatay nila. Kahit magkaiba sila ng nanay, magkapatid pa rin sila sa tatay. Ayun, at sa ganong kaso, pwedeng magkaroon ka ng inbreeding sa iyong pag-aalaga. Yan, natalakay ko ang tungkol sa inbreeding doon sa isa ko pang topic na ilalagay ko sa link sa baba. Yan. Natalakay ko yung mga naging epekto doon sa pagkakambing ko dito. Ngayon, lapitan natin yung kanyang tatay. Yan. Minsan kasi, madadaan ka sa sales stock doon dahil nga naman malaki yung tatay. Iisipin mo na makakapag-produce ka ng ganito rin kalaking kambing. Ang di mo alam doon, syempre, ang inbreeding ay masama ang pag-epekto niyan sa bisiro. Bakit? Kasi magkapatid sila sa tatay. Posible na ang lumabas na kambing doon sa iyong inahin ay maging mahina ang resistensya or stillbirth, o kumbaga nasa pagbobuntis pa lang nalalaglagan na siya kaagad kasi nga yung kanyang development ng bisiro sa loob ng kanyang tiyan ay mahina. Yan, so kawawa naman kung ganun yung mangyayari. So imbis na makapagparami ka ng kambing kaagad, mararanasan mo mahinang bisiro, namamatay-matay yung mga bisiro mo, nagkakasakit o paminsan pa bansot. Ayan, nakaranas kasi ako nun sa native kong kambing na talagang sobrang bansot na talaga nila at talaga namang napakabilis tamaan ng sakit. Yan, kahit kompleto ako sa vitamins, deworming, maganda yung kain nila, talaga namang hindi ko mapalaki ng maayos at ilang beses na rin ako namatayan doon ng kambing. Yan, kaya marami tayong goat racers na nawawala ng gana agad kauumpisa pa lang. So ano yung mapapayo ko? Yan, kunyari sabihin natin na bumili ka sa akin ng barako na yon na si Boying. Yan, maghanap ka ngayon ng mga dumalaga sa ibang farm naman. Yan, hindi kita bebentahan o hindi kita aalukin ng dumalaga ko dito sa farm dahil magkapatid nga sila. Ayan, so ito naman hindi pa pwede kasi iba naman ang tatay nito. Kaya lang ang purpose ko naman dito is ginawa ko na nga sila na mga inahin dito sa aking farm. So ganun, pag mamimili ka, unless mapapagkatiwalaan mo talaga o kilalang kilala mo yung buyer ay yung seller na alam mo na hindi ka lolokohin at alam mo na ang ibibigay niya sa'yo ay magkaiba ng magulang na kambing, o pwede yun. Yan. Pero pagdating sa mga ganito, hindi sila match. Okay, so pag maghahanap kayo, let's say naghanap ka sa Cavite ng barako, punta ka naman ngayon sa Batangas upang maghanap ka ng mga dumalaga or sa ibang lugar medyo malayo-layo, ma-assure natin na hindi sila magkamag-anak. So ganun talaga pagka nag-uumpisa ka ng iyong goat racing, isasaalang-alang mo yung mga ganitong factor. Kasi pag hindi, umpisa pa lang mali na, tuloy-tuloy na yan, mali-mali na yung iyong mapoproduce o mga hindi quality na kambing ngayon mapoproduce, di ba Walter? Ganyan ito. So bumili ako nito sa ibang farm, si Walter, kasi siya na yung naging kapalit ng aking barakong native. Nag-umpisa na ako magpalaki ng lahi. Yan, saka pag nakapag-produce na ako ng mga anak niya, meron na akong mga ano dito F1 Anglo-Nubian na yung mga anak na niya. Yan, yung itinira ko ng mga babae na mga doe na tinakambing. Ayun naman, ipapartner ko naman sila sa bibilihin ko in the future na kahit traditional na bower. Ayan, mga island born dito para lang mapalaki yung lahi nila. Pero hindi ko sila pasasampahan dito kay Walter. Ayan, mga anak-anak na nila do.
hindi ko na papasampahan doon. Okay, so itong mga native ko naman na to, produce ko na yan doon sa mga native ko pang kambing doon at native kong barako. Kaya talagang maliliit. Yan, hindi naglalalaki ang mga native, at ang alam ko dyan sa base sa aking experience ay hanggang 25 kilos lang yung mga babae. Yan. Bumibigat lang sila kapag yung buntis, at saka yung sila ay talagang malakas-lakas kumain, busog. Yun. Pero pag tinitimbang mo kasi sa umaga dapat, para talagang makuha mo yung kanilang actual na timbang. So ayun, sa mga nag-iisip dyan na bumili ng kanilang mga panimula, try nyo, sundin nyo yung payo ko na sa magkaibang farm kayo bumili ng pag-aasawahin nyo na kambing. Yan. So kung baga sa tao kasi di ba, ito trivia sa tao kasi pag kinasal kasi yung first cousin, bawal yun, hindi valid ang inyong kasal, di ba? So ganun din, hindi naman basta ginawang batas yan, inaral din yan ng ating mga scientist at may basihan yan sa science, di ba? So ang safe sa tao ay yung mga second cousin na. So ganun din gawin nyo sa kambing, kung mga second cousin na nila, pwede na yon. Yan. O mga tito tita nila sa second cousin, pwede na yon. Yan. Pero pag ganito sa kambing, wag yung masyadong malapit sa kanilang edad, ay sa kanilang kalahi. Yan, di ba? Tulad dito. Ito, matagal ko ng kambing to since 2018. Ang dami na niya naging anak sa aking yung native na barako. So ngayon naman, itong pinagbubuntis niya at malapit na siya mga anak ay kay Walter na. Ayan, doon na sa ating Anglo-Nubian. So mag-uumpisa na tayong magpalaki ng lahi dito kay Ace. Ayan, sige, takawan mo pa. Ayan, kumain ka ng marami. Ayan, tapos ito, ano ko dito, si Eudora. Nakunan siya, sayang nakunan dahil siguro nasuwag. Pero magpapagbuntis natin siya uli. Okay? So ayan, kung may tanong po kayo sa topic na to, comment lang po kayo sa comment section dito sa baba. At kung abot ng ating karanasan at kaalaman, pagtutulungan nating sagutin yan, yung mga tanong nyo sa pagkakambing. So sana po nakatulong. At kung mag-uumpisa kayo, syempre add ko na rin, bukod sa pagpili ng magagandang kambing at hindi magkakalahing kambing, syempre pagtuunan nyo rin yung kanilang goat house, yung kanilang goat food. Ayan, unahin nyo yan bago kayo bumili ng kambing. Siguraduhin nyo na marami kayong pagkain, siguraduhin nyo na meron silang bahay na matutuluyan, o yung mga goat house nila na elevated. Ayan, kahit kasi ang required talaga 5 feet Yan. Sa akin naman, dahil hindi ko pa abot yung 5 feet na yun, nilalagyan ko sila ng plastic matting. Ayun. So marami tayong gusto mag-umpisa ng kambing. Kaya lang pagka dumali kayo ng pamimili ngayong mga Burr months, mahal yan. Dahil nga alam naman natin na pag kambing katayin yan ngayong mga magpapasko. At saka lalo na ngayon mga graduation week. Alam naman natin na marami naghahanap. Ayan, talaga nag-spike din ang presyo ng kambing ngayong panahon na to. Okay, so siguro ang payo ko na lang din kung mag-uumpisa kayo, timing nyo na ng tag-araw. Yan, yung mga bibili-bili ngayon maggawa muna kayo ng goat house. Yan, i-focus nyo muna yung inyong budget sa mga goat house tsaka sa mga pagkain nila. Bili kayo ng mga indigofera, madre de agua, taniman nyo ng mga maramais, yung mga pwede natin ipakain sa kambing. Para na sa ganun, pag meron na kayong kambing sa inyong mga lugar, hindi na kayo mamomroblema dito. Ayan. Ako naman kasi dito sa amin, marami akong pwedeng pagpastolan sa kanila. At marami akong puno na pwedeng i-pruning. Yan. Kailangan din kasi ng puno ng pruning. Nasa ganun, lumago sila na maayos. At siya nagsisilbi na to na pakain sa mga kambing. Okay? So, yun lang po. Message lang din sa Kambingan ni Ali Boy na Facebook page para pag mayroong mga tanong, mababasa ko kaagad. Pero ganun din naman dito sa comment sa YouTube, nababasa ko rin siya kaagad. Araw-araw naman ako nagbubukas. Kaya tayo ay connected sa isa't isa. Okay? So yun po. Maraming salamat po sa mga nagtitiwala at sa mga subscribers natin dito sa channel na Teacher Farmer Ali sa YouTube at sa ating Facebook page na Kambingan ni Ali Boy. So medyo lumilipas na ang bagyo at mabalik na tayo sa magandang panahon uli. Sana tuloy-tuloy na at ingat kayo lagi mga kakambing, pati ang inyong health. Okay, salamat at happy farming po sa lahat. Bye bye.